Hindi na nga talaga siya nagparamdam sa buhay ko simula nang paalisin ko siya sa buhay ko. Dapat masaya ako kasi pinaalis ko siya para sa ikatatahimik ng buhay ko. Kahit sa pagligoy, kinatatamaran ko na rin talaga. Hindi na ako nakakapag-reply sa kahit na anong chat sa akin ng mga buyer ko. Ang inaantay ko na lang ay siya. Baka kasi bigla siyang magkamali at i-text ako. Ayoko na siya makita pero ang walang hiya kong utak ay hinahanap-hanap ang kakulitan niya. Subukan niya lang akong tawagan at siguradong magbabagong isip ko. Cindy! Napatayo agad ako sa kama ko nang marinig ko na may tumawag sa akin. Nagmamadali ako makapunta sa pinto at mabilis ko itong binuksan pero laglag ang balikat ko nang makita kong si Lolo Will na naglalakad paakyat. Bakit na naman ba, Lo? Mabuti naman sumilip ka rin sa labas ng kwarto mo. Ani Lolo sa akin. Napairap ako kay Lolo at lumabas na ng tuluyan sa kwarto ko. Ngayon na lang ulit ito dahil tamad na talaga ako sa buhay ko. Wala na nga akong ginagawa kundi ang humilata na lang. Sigurado akong ubos ng stocks namin sa baba. So sobrang bilis ba naman lumipas ng araw, malamang nauubusan din kami ng pagkain. Oh, magluluto ko na ulit ng pagkain? Tanong ni Lolo sa akin na nakahinto sa gitna ng hagdanan. Namiss ko na rin ang kusina ng bahay namin. Namiss ko na ang kaldero at kawali na nilulutuan ko. Maaga pa naman siguro, mamimili na lang muna ako ng mga dapat kong lutuin. Walang mangyayari sa buhay ko kung palagi na lang ako nasa loob ng kwarto. May mga stocks pa ba tayo? Tanong ko kay Lolo at patuloy lang sa pagbaba habang si Lolo naman ay naririnig ko nakasunod sa akin. Meron pa naman. Napakunot-no ako at napahinto sa paglalakad. Ilang linggo na tapos may stocks pa rin kami ng mga pagkain. Marami naman iyon pero ang tagal na rin. Kumakain naman kami ni Lolo kahit na konti ang kinakain ko. Marami pa nga. Napalingon na ako kay Lolo Will at biglang nalaki ang mga mata niya na parang may nasabi siyang mali. Oo, may mali nga dahil bakit marami pa kaming stocks? Dumadating siya dito? May inantanong ko kay Lolo. Yun lang naman ang bagay na nakikita ko kaya marami pa rin kaming stocks hanggang ngayon. Si Adria lang madalas na nag-grocery para sa bahay namin. Hanggang ngayon ginagawa niya pa rin iyon? Oo, apo. Napakagatlabi ako at dahan-dahan na napaupo sa hagdanan. Nangihina talaga ako pagdating sa kanya. Wala pa akong kain masyado kaya mas lalo ako naging mahina. Hindi ko man lang naramdaman na bumabalik pala siya sa bahay ko pero hindi man lang kami nagkikita. Umaalis agad siya pagkatapos niyang ayusin mga pagkain. Ayaw niya nagtatagal sa bahay natin dahil ayaw niyang makita mo siya. O baka naman ay hindi niya mapigilan ang sarili niya, apo. Mahal na mahal ka ni Adriel kaya sunod-sunod niyang gusto mo. Hindi ka ba naawa sa kanya at sa sarili mo? Napasandal ako sa railings ng hagdanan at napatingin sa mga kamay ko. Tandang-tanda ko pa rin hanggang ngayon kung paano niya hawakan ang kamay ko. Himasin ito gamit ang hinlalaki niya. Humarap ka kaya sa salamin mo, apo, para makita mo na nasasaktan ka. Minsan, yung bagay na inaakala natin na makabubuti sa atin, yun pa pala yung makakasama sa atin. Anya pa. Lolo, bumalik lang siya sa akin. Tatanggapin ko siya. Tatanggapin ko siya ulit sa buhay ko dahil sa ilang linggo na wala siya. Parang palagi nilang masama ang araw ko. Parang wala na maganda na nangyari sa buhay ko. Hindi ko na rin kaya at miss na miss ko na ang mamang pulis na iyon. Kahit na ilang beses niya pa akong okrayin. Tatanggapin ko siya. At bahala na sa nakaraan na nangyari. Dagdag ko pa. Ang pride mo, hindi na talaga bumaba. Bakit hindi nila ikaw pumunta sa kanya? Puntahan mo siya at mag-usap kayong dalawa. Napatingin ako kay Lolo na nasa harapan ko na ngayon. Nasa baba siya ng hagdanan habang nakaupo pa rin ako sa ika-4 na baitang ng hagdanan. Hindi ko kaya. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang marinig ko ang TV namin sa sala. Nakuha agad-agad dito ang atensyon ko dahil sa pangalan na binanggit. Napatayo ako sa hagdanan at dahan-dahan na naglakad papunta sa sala namin. Chief Adriel Valdez, itinalaga na sa mas mataas na posisyon bilang pulis. Nakita ko na rin siya pagkatapos ng ilang araw kahit nasa TV lang. Ang ayos-ayos niya sa uniform niyang suot pero ang mukha niya ay talagang nangangalumata pa talaga. Namamayat na rin siya at parang palaging kulang sa tulog. Hindi nga kaya siya nakakatulog na maayos kapag hindi ako ang katabi niya. Pero kahit wala ako sa tabi niya, sobrang proud ako na makita na tumataas ang posisyon niya. Deserve niya iyan dahil lahat na may ginawa niya. Hindi mo siya kaya mahusgahan sa trabaho niya dahil ginagawa niya talaga na maayos ang lahat.
Anong unang gagawin mo sa pag-upo mo bilang general? Tanong sa kanya ng reporter habang nakatayo ako sa harapan ng TV. Paalisin kong lahat ng pulis na may kinalaman sa droga. Nakapatay ng inosenteng tao at walang ginagawang tama. Public kong ibibigay ang mga pangalan at isa-isa kong ilalabas sa mga sekreto ng masasamang pulis. Nagsinghapan agad ang mga reporter sa narinig. Marami siyang makakalaban sa gusto niya mangyari. Maraming pulis ang baliko ang pamumuno kaya sigurado akong hindi lang isa ang magagalit sa kanya. Ang buhay niya pa ang malalagay sa alanganin sa dami niyang kalaban. Bubuksan ko ulit ang huling kaso ng tatay ko. Napaupo ako sa sofa namin dahil alam na alam ko kung ano ang kaso ng tatay niya bago pa mamatay ito. Kaso ng tatay ko. Yun lang naman ang hinahawakan niya kaya siya namatay at natatakot ako. Natatakot ako na baka magaya siya sa papa niya. Kaya kong kalimutan na nangyari sa papa at mama ko, wag niya lang buksan iyon at wag lang siyang mamatay. Nagsisisi na ako na nasabi ko sa kanya na sana siya na lang ang namatay. Dahil ngayon, nasa mataas na siyang posisyon, natatakot na ako. Natatakot na ako na baka madamay siya. Ang kaso ng mag-asawang Cortez. Ang jeepney driver na nasagasaan ng isang mayamang negosyante ang mga pulis na hindi ginawa ang tama sa kaso ng jeepney driver. Ang mga kumutya sa asawa ng jeepney driver ng mga pulis. Magtago na kayo. Ang mga mata niya sa harap ng camera ay nakakatakot talaga. Kahit na sino ay pwedeng kilabutan lalo na ang mga may kasalanan. At ikaw? Sambit ni Adriel at biglang lumambot ang mga mata niya na kanina ay nag-aalab. Bumalik sa pangangalumata ang kanyang mga mata na pagod na pagod. Parang daladala niya lahat ng problema samantalang noong kasama niya ako. Kahit na gaano pa karami ang problema niya, ayos lang siya. Masaya pa rin siya. Kailangan niya nga talaga ako sa buhay niya. Bumalik ka na sa buhay ko. Bigla na lang siyang tumalikod sa camera kahit na maraming tanong pa ang mga reporter. Napakagatlabi ako dahil ako lang naman yung tinutukoy niya sa huli niyang sinabi. Wala naman siyang ibang babae, malamang. Bubuksan niya ang kaso ng papa mo. Bibigyan niya ng hustisya. Anong gagawin mo? Hindi mo ba siya pupuntahan? Tanong ni Lolo na nasa likod ko lang. Hindi ko pa nga siya kayang puntahan ng ako mismo. Kaya paano ko gagawin iyon? Nahirapan pa rin ako hanggang ngayon. Hindi ko alam kung paano ba dapat. Nakita mo naman ang itsura niya. Mas malala pa yun sa personal, Cindy. Kaya kung ako sa'yo, puntahan mo na siya. Delikado rin ang ginagawa niya. Malaking impact na buksan niya ang isang kaso na 10 taon ang tapos. Mapapahamak siya, Cindy. Nasa iyo na kung pipigilan mo ba siya o hahayaan na buksan ang kaso ng papa mo para sa ikatatahimik mo. Katahimikan ng buhay ko kapag nakuha ang hustisya ng mga magulang ko. Pero ang kapalit naman nito ay ang kaligtasan ni Adriel. Sinunta nga ang pipiliin na mapahamak sa Adriel. Lalabas na lang ako. Anong gusto mong ulam? Tanong ko habang ang mga mata ko ay nanatili sa TV. Sa tingin ko dapat na hindi na ako masyado magkulong sa kwarto. Mukhang mapapadalas ang pagtambay ko sa sala para lang maabutan ko siya na nasa bahay namin. Kapag naabutan ko siya, baka makapag-usap na rin kami na maayos. Kaya mo ba? Parang wala ka nang dugo sa katawan mo. Mukha kang pumuputi sa kulay mo pero ang totoo pala nauubusan ka na pala ng dugo kaya maputla ka. Hindi pa naman ako mamamatay nito. Noong namatay nga ang mga magulang ko, mas miserable pa ako sa ganitong sitwasyon eh. Kaya sigurado ako na hindi agad ako ikamamatay iyon. Kaya ko pa. Malakas nga ako, sabi niya eh. Tumayo ako sa sofa at naglakad papunta sa kusina para tingnan kung totoo nga na marami pa rin kaming stocks. Kung totoo nga na sa Adriel na palagi sinasabi na malakas ako'y pumupunta pa rin sa bahay namin. Ako nga ba talaga ang malakas? O siya na tiniis ang lahat ng sakit kahit na dahan-dahan ko nang napapagtanto na wala naman talaga siyang ginawang mali. Wala siyang ibang ginawa kundi ang mahalin na lang ako ng mahalin. Pero ako ito at palagi siyang pinagtatabuyan sa buhay ko. Ang angas niya rin kasi hindi naman siya naghanap ng iba. Totoo nga. Mahinang saad ko habang nasa harapan ako ng cabinet na puro pagkain. Hindi lang yun basta puno dahil maayos ang pagkakasalansan. Halata ko agad na siya nag-ayos dahil siya lang naman ang mahilig mag-ayos ng ganyan dito. Ganyan din siyang mag-ayos. Lahat ng galaw niya alam ko na rin at natatandaan ko sa tuwing may bagay na nakakapagpaalala sa akin. Baka nga tama lang talaga na pinagkatiwalaan ko siya. Kasi hindi naman niya siguro gagawin ng mga ganitong bagay kung isang joke lang ako sa kanya.
Hanggang ngayon na kay Adriel pa rin ang tiwala ko, Cindy. Hindi yun nawala kahit na nagkahiwalay kayo. Kasi naniwala agad ako na wala siyang kasalanan sa'yo at sa pamilya natin. Buksan mo maigi ang puso mo at huwag mo masyadong labanan. Ngayon ko lang na-realize ang mga ito na dapat na-realize ko na noon pa man. Bawat araw na tumatagal na hindi ko siya nakakasama, mas na-realize ko ang mga bagay na mali ko. At sa kauna-unahang pagkakataon sa sarili ko ang sinisisi ko. Magbalikan na kayo, Cindy. Gusto ko na ng apo sa tuhod. Lolo! Napalingon agad ako kay Lolo dahil sa sinabi niya. Diyos ko naman, akala ko kung anong napakagandang dahilan na ang sasabihin niya sa akin eh. Anong apong sinasabi mo sa akin? Kurutong tanong ko sa kanya pero patawa-tawa lang talaga siya sa akin. Ang lakas-lakas pa rin kasi hanggang ngayon ni Lolo kaya umaasa pa sa apo sa tuhod. Mahirap kaya mag-alaga ng bata. Hindi pa nga kami nag-aayos ni Adriel tapos gusto mo na agad ng apo. Para wala nang kawala sa'yo si Adriel. Bigyan mo na agad ng anak o kaya naman ay balikan mo na kasi baka makahanap na yun ng iba. Ikaw din, nasa huli ang pagsasisi. Tinatakot pa talaga ako ni Lolo Will. Malakas naman ang loob ko na hindi makakahanap si Adriel na mas maayos sa akin. Kung sasayaman siya sa ibang babae, di ko. Huwag nga lang siyang sumaya kung gaano siya kasaya nung ako ang kasama niya. Si Adriel, maghahanap pa na ipapalit sa akin. Balong na balong nga yun sa akin eh. 1 kilong manok nga. Inabot ko ang bayad sa tindero na pinagbibilhan ko ng manok. Maingay, maputik at maraming tao. Siyempre, ang palengke dito sa labas ng village. Kinailangan ko pa maglakad ng halos kalahating oras para lang sa palengke nila. Hindi tulad noong nasa Tondo ako na isang kanto lang at nasa palengke na ako. Itong manok, 1 kilo yan. Kinuha ko na lang sa kanya isang supot ng manok at ipinasok ko na ito sa daladala kong maliit na eco bag. Naglakad ako papunta sa gulayan nang mapansin ko na may nakatingin sa akin. Pinalibot ko ang mata ko sa buong palengke pero wala naman. Kanina ko pa nararamdaman ang feeling na ito. Simula na lumabas ako ng bahay namin pero wala pa rin talaga ako makita. Si Adriel kaya ang sumusunod sa akin? Bakit ayaw niya magpakita? Siya lang naman ang naisip ko na pwedeng sumunod sa akin. Dahan-dahan akong lumakad habang pinapakaramdaman ko ang paligid ko. Kailangan ko siyang mahuli sa akto dahil baka ito na rin ang panahon para makapag-usap kaming dalawa. Kung wala lang talaga akong pride, baka hindi ko na siya inintay na bumalik sa akin at ako na ang bumabalik sa kanya. Kahit ako rin naman ang nagpaalis sa kanya sa buhay ko. 1, 2, 3, lingon sa likod. San Pedro? Gulat ng sigaw ko nang mahuli ko sa San Pedro bago pa siya makapagtago. Nakakapanginayang dahil akala ko si Adriel na ang sumusunod sa akin pero isa lang pala sa mga pulis na hawak niya. Kaya naman pala wala akong nararamdaman na kakaiba sa dibdib ko dahil hindi pala talaga si Adriel ang sumusunod sa akin. Anong ginagawa mo dito sa palengke? Nagtatakang tanong ko sa kanya at naglakad palapit sa kanya. Wala naman na siyang nagawa kundi ang tumayo sa gitna ng palengke. Hindi na rin siya pwedeng makatakbo lalo na at masikip. Maraming tao rito at nakita ko naman na siya. Ha? Nagro-ronda lang ako. May magnanakaw daw kasi dito, sabi ni chairman. Anya at napaiwas agad ng tingin sa akin. Nanliit agad ang mga mata ko dahil masyado siyang mahina at bobo sa pagsisinungaling niya. Halatado ko agad na walang katotohanan ang sinasabi niya dahil hindi naman uso at nakawan dito. Kung sa palengke pa sa Tondo, baka maniwala ako. Bakit ka nandito? Pag-uulit ko sa tanong ko. Sunukbit ko sa balikat ko ang hawak kong eco bag at napataas ang 2 braso ko. Pinag-cross ko pa ito sa harapan ng dibdib ko at napataas ang kanang kilay ko. Bakla ka? Nag-iikot nga ako sa palengke na to. Bawal ba? Inis na saad niya pero mahina lang para hindi marinig ng iba kung gaano kalambot ang boses niya. Imagine, ang lambot ng boses niya pero naka-uniform siya na pampulis. O diba? Kung sa akin ayos na ayos lang naman kasi wala naman akong problema sa pagiging bakla niya at maayos naman siyang kausap. Kesa sa mga chismoso at chismosa sa Tondo. Pero ewan ko na lang sa mga taong homophobic, ingrata sa Pilipinas. Gusto mo bang sipain pa kita sa itlog mo bago ka magsabi sa akin ng totoo, San Pedro? Gusto mo ba talaga na makita mo si San Pedro sa langit? Tumaas ang sulok ng labi ko nang malaki ang mga mata niya sa akin. Oo na, pero susundin ko sa akin ang boyfriend mo. Asik niya sa akin.
Lihim ako napangiti dahil alam ko na hanggang ngayon ako pa rin talaga. Pasundan ba naman ako? Kung pwede naman na siya na lang ang sumunod sa akin. Baliw na baliw pa rin talaga siya sa akin. Alam ko naman na inaalala niya kung may mangyayari sa akin kaya pinusundan niya ako. Hindi niya alam baka nga mas may mangyari pang masama sa pulis na inutusan niya. Masyadong overprotective si Chief. Si General Galvez sa'yo. Kaya inutusan ako na sundan ka. Kahit hindi ko naman yung gawain. Huwag ko raw hayaan na may humawak sa'yo, dumikit man lang sa'yo na lalaki. Mukhang hindi pa niya alam na hiwalay na kami ni Adriel at hindi niya rin naman kailangan na malaman dahil magkakabalikan na rin kami noon. Hinihintay ko lang na magpakita sa akin at guluhin ulit ako. Guluhin niya ulit ang buhay ko. Masyado na yata ang busy ang jowa bells mo kaya ako nang pinapasunod niya sa'yo. Puro ka sa trabaho yun ngayon. Naglakad ako ng mabagal at sumabay naman agad sa akin ang pulis na ito. Ang pulis na mukhang wala ngang alam. Hindi naman nagiging busy si Adriel pagdating sa akin. Kaya niya nga akong puntahan at iwanan ng trabaho niya. Pero hindi niya magawa dahil hiwalay na kami. Alam mo, hindi mo maistorbo yun sa opisina. Dinadalhan nga siya ng pagkain. Tapos wala man lang bawas kahit o konti. Hindi nga nabubuksan ang pagkain niya. Napapanis lang sa sobrang pagtatrabaho niya. Siguro dapat mo nang paalalahanan si General na huwag siyang puro trabaho. Huwag niya kamong kalimutan ang buhay niya. Ang dami niyang sinasabi, puro kay Adriel. Mabuti talaga at nahuli ko siya na sinusundan niya ako. Kasi kung hindi ko siya nakita na nakasunod sa akin, baka hindi ko malalaman ang mga ito. Ano bang ginagawa ni Adriel sa buhay niya? Bakit kasi ayaw niyang bumalik na lang ulit sa akin at guluhin ako? Papayag talaga agad ako. Maiba ako. Alam mo ba ang dahilan kung bakit pabinuksan ni General yung huling kaso ng tatay niya? Napalingon ako kay San Pedro at kita ko sa mukha niya ang pag-aalala kay Adriel. Mabait si San Pedro, kahit na minsay maloko tulad ng amo niya. Hindi. Pagsisinungaling ko, kahit na alam ko ang puno at dulo. Nag-aalala lang ako kay General, kasi baka mapahamak siya at mabawasan ng gwapong pulis. Agad ko siyang binigyan ng matulis na titig, dahilan para hindi rin niya matapos ang dapat niyang sabihin sa akin. Alam kong gwapong boyfriend ko dahil boyfriend ko nga ito, pero hindi ko naman gusto kapag pinupuri siya ng iba. Ano na naman ba, Cindy? Wala naman ako sinabi masama at wala akong gusto kay General. Nag-alala lang ako dahil ang papa niya ay nagpaaral sa akin para maging pulis. Nang mamatay naman ito, si Adriel na nagpaaral sa akin. Wala akong gusto sa kanya kaya huwag kang magselos. Hindi na naman ako papatulan nun. Mabuti naman alam mo. Sambit ko sa kanya. Malakas nga ang loob ko na wala naman ng ibang papatulan iyon sa Adriel kundi ako lang. Sarado na ang mata niya para sa ibang babae kaya malakas ang loob ko na makampante. Pero sa tingin ko, pigilan mo talaga yung si General. Ikapapahamak niya lang yan lalo na't 10 taon na ang kaso na gusto niyong buksan. Yun nga ang bahala ko kapag nagkita kami. Sagot ko. Kailangan ko agad siyang pigilan na tuluyang buksan ang kaso ng papa ko. Ayos pa sa akin ang ginagawa niya ngayon na pinapaalis lahat ng adik na pulis, masamang pulis at tumatanggap ng lagay. Pero ang buksan ng kaso ng tatay ko ay ibang usapan na. Ngayon pa nga lang nakikita ko na sa kanya ang papa niya. Bakit hindi mo nalang siya bisitahin? Tuwang-tuwa na tanong sa akin ni San Pedro. Baka busy siya. Ayokong storbohin. Dahilan ko na lang sa kanya dahil ayoko talaga na sabihin kay San Pedro na wala na kami ni Adriel. Hindi ko rin alam ang sasabihin ko kay Adriel kapag nakita niya ako sa presinto kung pupuntahan ko siya. Anong busy? Walang busy kay General pagdating sa'yo, no? Kailangan mo rin makita ang bago niyang opisina dahil lumipat na siya ng presinto. Anya at hinawakan ng braso ko. Hinila niya ako papunta sa kotse niya at nanlaki na lang ang mga mata ko. Hindi ako makaangal sa bilis niyang tumakbo. Kabayo bang isang ito? Kailangan matuwa ni General kaya magpakita ka na sa kanya. Bigla niya ako ipinasok sa kotse niya sa unahan. Laglag ang pangako habang pinagmamasdan sa San Pedro na nagmamadaling umikot sa kabila. Diyos ko, kinakabahan ako. Makikita ko na siya. San Pedro, magluluto pa ako at hindi pa ako tapos mamili ng gulay. Pagrereklamo ko sa kanya pero deadma lang siya. In-start niya ang kotse niya at tinapakan agad ang gas. Sunod-sunod ako napalunok dahil hindi ko alam kung ano sasabihin ko para hindi ako makapunta kung nasaan man sa Adriel. San Pedro, ibalik mo ako sa palengke o ibabalik kita sa nanay mo. Galit na sigaw ko sa kanya pero patuloy pa rin ang isang ito na parang walang pakialam sa akin. Diyos ko naman, anong sasabihin ko kapag nagkita kami ni Adriel? Paano ko siya kakausapin? Anong unang sasabihin ko sa kanya?
Anong gagawin ko? Kumalma ka nga dyan. Parang first time mo makikita si General ah. Natatawang sambit niya. Ang bobo talaga. Palibas ay wala siyang alam sa nangyayari. Ang kulit ng lalang nito. Siya pa nga yata magiging dahilan para makita ko na sa personal sa Adriel. Dumaan na lang tayo sa bahay namin. Kailangan ko lang munang iuwi ang pinamili. Huwag na, Cindy. Daanan mo muna si General. Kawawa naman si General. Pasayahin mo naman siya. Anito. Mukhang wala na nga talaga ako magagawa kundi ang makita si Adriel ngayon. Kinakabahan ako kasi tanaw ko na ang presinto niya. Ang bago magiging presinto niya bilang Director General. Mukha ba akong clown para pasayahin siya? Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya na pumunta siya sa akin pagkatapos ng trabaho niya para sumaya siya? Natatawang saad ko. Ayoko lumabas sa mga mata ng tao na ako ang pumunta kay Adriel. Mukhang ang alam pa nga na lahat ng mga pulis na kasama niya kami pa rin. Andito na tayo, kaya huwag ka na magbago ng isip mo. Inalis ko sa pagkakasok bitang eco bag na dala ko at inilagay ko ito sa likod ng kotse niya. Napatingin ako sa labas ng sakyan habang nagpa-park siya at nakita ko agad ang lalaking pupuntahan namin. Nasa tapat siya na isang van at kausap niya isang babae na nakatalikod sa gawin namin. Napakunot agad ang noo ko dahil kahit nakatalikod ang babaeng ito sa akin, malakas ang pakiramdam ko na nagpapakit siya kay Adriel. Wag na wag lang talagang ngingiti si Adriel sa kanya dahil baka mainis talaga ako lalo. Ayoko pa naman na naiinis ako dahil iba ang nagagawa ng mga kamay ko. Ayaw mo pang bumaba? Tanong sa akin ni San Pedro pero ang mga mata ko ay nanatili lamang sa dalawa. Sino ba kasi ang babaeng yan? Nanliit pa ang mga mata ko nang dahan-dahan niya itinaas ang kamay niya sa braso ni Adriel. Aba, sino yung babaeng yan? Tanong ko kay San Pedro. Pamangkin niya ng presidente. Umalis ako sa presinto, nandyan na yung babaeng yan, tapos ngayon makabalik na ako, nandyan pa rin siya. Mukhang kanina pa nga siya. Pamangkin pala siya ng presidente ha? Presidente pa ng Pilipinas. Ano kaya mangyayari sa akin kung manabunot ako bigla ng babaeng malikot ang kamay? Mukhang hindi ako pwedeng lumabas. Saan ko pa nabiglang yumakap ang babae kay Adriel? Wala namang ginawa sa Adriel. Hindi niya niyakap pabalik ang babae at mas lalong hindi niya rin pinaalis. Makukulong na ba agad ako kapag sinabunutan at sinapak ang pamangkin ng presidente? Tanong ko kay San Pedro. Parang biglang uminit ang buong sakyan sa galit ko. Ang higpit pa talaga ng pagkakayakap niya sa boyfriend ko na parang wala ng bukas. Habang nga naman. Nagigigil na saad ko nang halikan pa ng babaeng yun ang pisngi ni Adriel. Handa na sana ako lumabas ng kotse nang hawakan ako ni San Pedro sa braso ko. Napatingin ako sa kanya at kitang-kita ko ang pamumutla ni San Pedro. Bitawan mo ko, San Pedro! Madiing saad ko. Hindi pwede, Cindy. Sira ka ba? Pamangkin ng presidente yan at baka kung ano pa mangyari sa'yo. Hindi ko na iniisip iyon ngayon dahil gusto ko na lang lagyan ng tape ang bibig ng babaeng yun sa sobrang inis ko. Cindy, hindi nga pwede. Sana talaga hindi na kita sinama dito. Baklush ka. Napaunat ako sa leeg ko at ibinalik ko ang tingin ko kila Adriel. Nakita ko sa Adriel na seryosong nagsasalita sa harap ng babaitang iyon pero wala naman akong marinig. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi masaya si Adriel sa halik na iyon. Tama ka nga. Umalis na tayo dahil hindi naman niya magtataksel sa akin. Baka nga isumbong pa niya sa akin na nangyaring ito. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko nang makarinig ako ng mahinang paghigbi. Bumungad sa akin ang kwarto ko na sobrang dilim at walang kahit na anong liwanag dahil nakababang lahat ng kortina. Pero ang iyak ay rinig na rinig ko. Dahan-dahan akong gumapang papunta sa lampshade at binuksan ko ito. Napatingin agad ako sa sahig ng kwarto ko at nakita ko sa Adriel sa gilid ng kamay ko at nakayuko. Laglag ang pangako at parang paulit-ulit na dinaan ng kutsilyo ang puso ko habang pinagmamasdan si Adriel. Lahat ng inis ko kanina sa babaeng yumakap at tumalik sa kanya ay nawala na parang bula dahil nakita mismo ng mga mata ko kung gaano siya kamiserable. Dahan-dahan kong inilapat ang kamay ko sa buhok niya. Bakit ko ba kasi nagawa ito? Wala na ako ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili ko. Humiling ako na sana'y makalimot at maghilom ako sa nakaraan ko kaya pinaalis ko ang lalaking walang ibang ginawa kundi ang pasayahin at mahalin ako. Adriel? Umangat agad ang ulo niya at ang Adriel ko na malakas mang-asar ay para isang bata na pinagkaitan ng lahat. Nanubig ang mga mata ko dahil sa nangyayari sa kanya. Sana hindi siya ganito ngayon pero dahil sa pagpapaalis ko sa kanya kaya naging malungkot ang mundo niya. Baby! Agad niya ako niyakap na mahigpit at napahiga akong muli sa kama
nang mapunta sa akin lahat ng bigat niya. Napasiksik siya sa ibabaw ng dibdib ko at sobrang higpit ng pagkakayakap niya sa akin. Ang pagkasabik ko sa kanya ay wala pa sa kalahati kung gaano siya kasabik sa akin. Miss na nga niya ako at mabuti naman hindi na rin niya natiis. Akala ko ilang linggo pa ang hihintayin ko bago niya guluhin ang buhay ko. Mabuti talaga at hindi niya ako kayang tiisin. Cindy ko, I'm sorry. Huwag na tayong maghiwalay. Kasi hindi ko talaga kaya. Hindi ko alam kung paano pa ako uwi sa bahay ko nung wala ka naman. Hindi ko na alam kung paano ako maihiga sa kama nang hindi ikaw ang katabi ko. Bumalik ka na sa akin, Cindy. Hindi ko na kaya. Tumulo ang luha mula mismo sa mga mata ko. Tama si Lolo. Sinasaktan ko na lang talaga ang mga sarili namin sa ginagawa ko. Akala ko lahat ng ginawa kong desisyon tama. Simula ngayon, uuwi ka na ulit sa bahay natin. Makakatulog ka na ng maayos kasi makakatabi mo na rin ako. I'm sorry din, Adriel. Niyakap ko agad siyang pabalik. Hindi sa lahat ng oras ay dapat kong pairalin ang pagiging mainitin ng ulo ko at pagiging masungit. Kailangan din namin na makapag-usap na maayos para maayos na talaga ang relasyon namin dalawa. Hindi pwede maging sagabal ang nakaraan namin. Para sa kanya, kakalimutan ko ang nakaraan ko para lang maging masaya kami at manatili siya sa buhay ko. Mahal na mahal kita, Adriel. Ikaw lang ang lalaking kayang magtiis sa ugali ko at kayang bumalik sa akin ng paulit-ulit. Kahit nagaano pa kasama ang ugali ko. Matulog ka na muna at mag-usap na lang tayo mamaya pagising mo. Mahinang saad ko. Alam ko naman na pagod siya dahil mas tumaas ang posisyon niya kaya mas dumami rin ang mga bagay na inaasikaso niya. Hindi na lang din basta ang Maynila ang hawak niya dahil Director General na siya. You love me? Matulog ka na, Adriel. Pagod ka na. Ani ko sa kanya. Gumapang ang kamay niyang papasok sa manipis na telang suot ko at tuminto ito sa kanang dibdib ko. Napailing na lang ako at niyakap pa siya na mahigpit. Habang nakaunan sa ibabaw ng dibdib ko ang mamang pulis na ito. Komportable siya ngayon. Kailangan niyang bumawi ng tulog at ng kain para bumalik sa dati ang katawan niya. I love you, baby. I miss you so much. Tumigil ka. Nakita ko kanina, parang interesado ka sa kausap mong babae. Inis na saad ko nang maalala ko na naman. Ayoko na sanang pag-usapan yun at gusto ko sana kapag nakatulog na siya ng maayos. Pero dahil ayaw niya pang matulog, di lilinawin ko na sa kanya para naman matapos na kami sa usapan. Kausap? Napaalis siya sa ibabaw ng dibdib ko. Pumunta ka sa presinto? Kunot noong tanong niya sa akin. Hindi niya pala alam na nagawi ako sa presinto nila dahil pinigilan pa ako ni San Pedro na bumaba ng kotse. Akala ko nasabi sa kanya ni San Pedro na nagawi ako sa presinto pero hindi pala. Umunta ka nga? Masayang saad niya at napaupo sa kama ko. Bakit hindi mo ako pinuntahan? Hinila niya akong paupo sa kama at dinala paupo sa kandungan niya. Napakapit ako sa ibabaw ng balikat niya at dahan-dahan kong inikot ang braso ko sa kanya. Niyakap ko siya at inikot sa mga daliri ko ang buhok niya na humahaba na. Kahit ang buhok niya, hindi na rin niya naasikaso. Ipagtatanggol mo ba ako kapag sinaktan ko ang babaeng kausap ko kanina? Yung pamangkin ng presidente? Papakulong mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Gusto ko malaman ang sasabihin niya kahit na hindi ako nakatingin sa mukha niya. Alam ko naman kung kailan nagsisinungaling ang tono ng pananalita niya. Kilala ko din siya at mali na nawala ang tiwala ko sa kanya dahil sa Adriel ang tipo ng tao na iwasan na magsinungaling sa akin. Ipagtatanggol kita syempre, pero ikukulong pa rin kita. Napailing ako sa kanya at sandaling sinabunutan ng buhok niya. Gusto ko nang alisan siya ng anip. Sarap kotongan. Ikukulong naman kita sa buhay ko, Cindy. Pakasalan mo ako. Nanigas akong bigla sa huling bagay na sinabi niya. Napatahimik ako dahil seryoso ang boses niya. Humiwalay ako sa pagkakayakap sa kanya at napatingin sa mukha niya. Kita ko ang nagliliwanag niyang mga mata. Adriel. Dumapo ang palad niya sa magkabilang pisngi ko at hinimas ng hinlalaki niya ang pisngi ko, katulad kung paano niyang himasin ang likod ng palad ko. Magpakasal tayo, Cindy. Seryoso ako sa'yo simula pa lang. Hindi ako papasok sa buhay ng isang tao kung ayaw kong makasama ito sa panghabang buhay ko. Pakasalan mo ako. Hindi ngayon. Hindi bukas.
Hindi kita mamadaliin pero gusto ko ng sagot mula sa'yo. Gusto ko na akin ka na talaga. Seryoso nga talaga siya. Gusto niya nga talaga ako mapangasawa pero magulo pa ang sitwasyon namin ngayon, lalo na ngayon na binuksan niya ang issue tungkol sa tatay ko. Mas tumami rin ang kaaway niya dahil marami siyang pinabagsak na masasamang pulis. May kondisyon ako. Saad ko. Hinalikan ko ang labi niya at tumugod naman siya agad. Ang simpleng paglapat lang sana ng labi namin ay biglang naging malalim nang kagatin niya pang ibabang labi ko. Tama na. Hinihingal na sambit ko sa kanya. Baka madala na naman ako sa mga galaw niya at magustuhan ko pa. Ayokong mauwi na naman sa kung saan ito. Ano yung kondisyon mo? Madilim pero ang isa sa labi niya ay ramdam na ramdam ko sa labi niya. Bitawan mo ang kasanampa ko. Pabayaan mo na at isarado mo na lang. Utos ko sa kanya. Kung tutuusin, mas gusto ko nga na wag na lang siya maging pulis kung pakakasalan niya ako. Ayoko mapahamak siya lalo na't delikado ang trabaho niya. Maraming tao ang nakaabang sa kanya na magkamali para paalisin siya sa pwesto niya. Hindi ko gagawin iyon. Patutunayan ko sa iyo na hindi masama ang papa ko at tatapusin ko ang kaso ng papa mo. Bibigyan ko ng hustisya ang mga magulang mo para matahimik ka na. Adriel naman. Hindi ko alam kung magagawa ko pa bang tumahimik habang ang kaso ng papa ko ang hawak niya. Natatakot ako na mapahamak siya. Mas okay na sa akin na kalimutan na lang ang tungkol sa mga magulang ko. Mas gugustuhin ko na makampante ako dahil ligtas siya. Ayoko nang mawala na naman ako, Adriel. Sising-sisi na nga ako sa nasabi ko sa iyo noon eh. Nahiniling ko na sana ikaw na lang ang mamatay. Kaso, ngayon, ako nang natatakot na mawala ka. Umabot pa nga sa punto na minsan naisip ko sa gabi na gusto ko na lang isumpa ang sarili at ang bibig ko dahil hiniling ko iyon. Natakot ako na baka nga magkatotoo at hindi ko alam kung paano na lang ako.